sabi niya, pare ba, yung nananasa sa sarili niyang kaalaman. Sabi niya, ang kasamaan ay si Satanas. Ayun, tapos ang kabutihan ay ang timpangan ng Diyos. Ay, di magkapatid yan. Sabi niya, magkapatid daw. May magkakambal naman, ang kakambal ng kasamaan ay kabutihan. Sabi ko, hindi, mali yan. Kasi hindi pwede mong sasabihin mo ay magkapatid yan. Kasi ang kasamaan ay kabaliktaran niya ng kabutihan. Kaya hindi magkapatid yan. Kasi kung hindi mo siya i-correct, paano yung mapapagsabihan niya, maniniwala sa kanya. Oh. Kaya praise God, sa kabutihan ng Panginoon Diyos na ipaliwanag ko sa kanya na dapat ay huwag tayong basta-basta mag-alog. Manahan tayo sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya binigyan ko siya ng Bible, tapos in-accept naman niya. Mahalaga kasi bago mag-manifest kasi sa atin, kailangan i-accept muna natin. Hindi yung kagaya yung yung mga nagdi-deliver dyan, iiwan na lang yung regalo diyan. Kanino to? Hindi mo malaman. Hindi kagaya, pag ibinigay mo doon sa kung saan mo binigay, at tinanggap niya, kanya yun. Kaya, sa binigay sa atin ng regalo ng Panginoon Diyos, kung hindi natin tinanggap yan, hindi magmamanifest sa atin. Kaya kailangan natin tanggapin. Kaya praise God, alaw natutunan natin kaya sa ating araw ngayon, sa ating salita o kapahayagan ng Panginoon Diyos. Kapag sa at huwag bibitaw aking Sino ang maganda sundin? Yung bunso, yung panganay, o yung ama? Parehas silang may lesson ni baby. Hindi. Hindi. Kailangan naman susundin. Meron Yung ama. Kasi yung anak na bunso, di ba? Rebelde. Di ba? Rebelde siya. Yung eldest, yung panganay, mainggitin naman. Di ba? Tanong ng tanong. Mareklamo. Yun eh. Mareklamo siya. Tapos, kung saan ibinigay na sa kanya ng ama. Pero hindi pa, nang dumating lang kanyang bunsong anak, at ipinaghayin laang, aba, nainggit na. Samantalang, anong gusto gawin niya? Takwil o kaya, hindi naman ganun ang ating ama. Di ba? Ang ating ama ay bukas palad na tayo tinatanggap. Kahit kung saan man, o gano'n ka man kayang katagal na nawala. Di ba? Yung bang, tulad ko, dati ako na backslide. Nawala ako, ang tagal, na nawala ako. Siguro, dumating ako sa punto na talaga sabi ko, kung ibabalik ako ni Lord, ibabalik ako dyan. Kung mahal ako ng Panginoon Diyos, ibabalik ako dyan. Pero nung binalik ako ng Panginoon Diyos, praise God, napakabuti ni Lord. Talagang siksik, liglig, at umaapaw ang pagkakabalik sa akin. Binigyan niya ako ng mga revelation, patotoo, at doon naunawaan ko yung mga bagay na ganito na dati, napapakinggan ko lamang, pero ngayon pinauunawa na sa akin ng Panginoon. Kaya, ang gayahin natin ay yung Ama. Kasi ang ating Ama ay mapagmahal at napakalawak ang Panginoon. May tanong ka, sister? Alam? Sige, pwede naman tayo. Pagkakamali din kasi yung ama. Oo. Kasi, Kusintidor? kasi, ganito yun eh. Alam na umalis na yung isa. Yung alamang natitirang isa, ay lahat ay binigay na doon sa ama. Tapos, nitong bumalik ang anak na bunso, dalawang kamay niyang inano. Paano pag ginawa uli ng isang bunso? Inulit yun. Yung ginawa niya, umalis siya, tapos yan. Alam mo ba? Yun yung nasa isip ng isa. Tama yun. Siguro ganyan. Pero, alam ng Ama, ang pagbabalik mo, mayroon talagang bumalik sa dati. Pero dahil ang pagbabalik mo ay kusang loob at tuluyang pagsisisi, repentance, kaya nga bukas palad, kahit na ikaw ay napag-gaano ka katagal na wala.
kahit na anong dami mong kasalanan na gawa, kahit ilan pa yung pinatay mo, okay. Pero pag kay Lord, bukas palad yan. Natatanggapin ka. Kagaya natin na minsan tayo, nasa church tayo, pagka yung minakikita tayo, narito na naman si ganito, bumalik uli, ganyan. Kaya ganun na natin tinatanggap ng ating church yung mga umaalis at bumabalik. Ganun din. Pero siguro, kaya bumabalik ka, meron din yung basta ka babalik ka. Dahil nagsisi na sila. Any question?